Hello everyone, let's proceed to our least cost method. Okay, so least cost method is another way of finding the initial feasible solution to a transportation problem. So this is the alternative of the northwest corner method. So unlike doon sa corner method is yung cost is ini-ignore muna natin kasi doon muna natin nagsisimula sa supply and demand. So dito sa LCM is hinahanap natin kaagad yung reduce or yung pinaka mababa na cost by finding the lowest cost first. Okay? So, ang criteria kasi sa northwest corner method is yung positioning. While ito sa least cost method is yung pinakamababa niya na cost. So, hahanapin natin kung saan nag-intersect yung may pinakamababa. So, dito siya sa S2, so sa sources 2, and destination 2. Ito yun. So, simple pa rin ng gagawin natin tulad ng north west corner method kung saan yung pinakamaliit doon natin gagamitin yung value niya. So, sa value ng 60 at 45, gagamitin natin yung 60. Okay? So, 60, ilalagay natin siya dito sa column 2 ng destination sa intersect ng sources 2. So, 60, ngayon, magiging 0 lang si demand. Kasi, lahat ng demand mo, ibinigay mo na doon kay destination 2. So, yung magiging 145 minus 60 is magiging 85. Tama? Tama ba? 45 and 60. So, 85. Now, let's continue. So, ito yung column na to. Since na nilagay mo na lahat dito kay S2 and destination 2, yung 60, magiging X na to. Okay? So, X. Kasi, hindi man siya kaya pang supplyan. Kasi binigay mo na lahat. Okay? So, lahat ng may X, ibig sabihin ay hindi mo na kayang isama pa sa criteria for least cost method. So, ang susunod mong hahanapin naman is yung 8. Okay? So, sa 8, yung hanapin kasi natin dito, yung may pinaka less cost method. So, after 7, 8. So, ganun pa rin yung gagawin na paraan. Hahanapin yung pinakamaliit at yung pinakalit yung gagamitin. So, since na 50 versus 80, maliit yung 50. So, yung 50 magiging 0. Okay. Tapos yung 80 magiging 30. Oops, 30. Okay. So, continue pa din. So, kumbaga, itong area na to, okay, sa intersection ng D3, D4 sa S3 is magiging X na yan. Kasi lahat naman ng supply mo na 50 is binigay mo na kay destination 1 under ni sources 3. So, ito magiging X na yan. Ito magiging X. Oops. So, magiging X. So, nalagyan natin ng na-satisfied natin yung row na ito. So, ngayon, after ng 8 is 9. Okay. So, hahanapin natin yung 9. Dito. So, ganun pa rin ang formula. Ilalagay yung pinakamaliit, ima-minus doon siya sa pinakamalaki. So, since 70 versus 105 is 70 yung pinakamaliit, gagamitin natin si 70. So, yung 70 magiging 0. Okay?
at saka si 105 magiging 35. Okay. So, dito, magiging x na to. Kasi, lahat ng may x ay hindi na pwedeng isama sa criteria for least cost method. So, tapos, yung natira sa supply, dito, 3585, at saka demand naman is 9030. So, anong kasunod kay 9? Siyempre, si 11. So, 11, ilalagay mo yung pinaka-maliit. I-minus mo sa pinakamalaki, 35, magiging 0 na ngayon si 35. Tapos, yung 90, magiging 35, 90, 55. Okay. So, ilan na lang ba? 3 na lang. Okay. So, ngayon, ang kasunod ni 11, hanapin pa, itingnan natin yung least cost method kasi ito yung cost is yung 12. So, x na rin to kasi wala na siyang kaya, hindi na kayang mag-supply na doon sa destination 1. Okay? X, ito kaya pa. Ito wala na. So, node ng 12 is 15. Okay. Yung 15, ima-minus na, gagamitin natin yung 55 kasi siya yung lowest value. At ima-minus na, magiging, ang 55 magiging 0. At yung 85 magiging 30. Okay? So, ngayon, hahanapin naman natin kagad yung sunod na maliit, which is yung 19. So, ang natitira is 30 at saka 30 balance siya. So, since they are the same number, the same value, kukopyahin na lang natin, lagay natin 30. So, yung 30 dito sa destination 1, magiging under demand, magiging 0. At saka yung dito sa supply, is 0 na siya. Okay? So, ngayon, kukunin natin lahat ng transportation cost value niya. Okay, sa least cost method. Tingnan natin. Ilang value ba? Dapat 6 siya. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. So, 70 times 90 times 9, I'm sorry, plus 35 times 11 plus 30 times 19, 30 times 19, okay, plus 60 times 7 plus 55 times 15 plus 50 times 8. Okay, so please help me solve kung tama ba yung pag-solve nyo at saka yung sa pag-solve ko. Okay, so ang magiging answer niya is 3,230. Okay, so ang total least cost is 3,230. So, i-check natin kung tama ba yung sa rule ng linear programming is M, tama ba? M minus N is equals to, minus 1 is equals to 6. Okay? So, M plus N minus 1 is equals to 6. Titingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tama. So, yung magiging least cost value niya is ang 3,230. Kung ikukumpara natin doon sa nauna na northwest cost corner method, yung nagiging
total cost niya is 5,210. So, mas mababa kumpara, ikukumpara natin sa least cost method. So, ito yung tamang answer niya is 3,230.